Okay, last good evening. Meron tayong ulit problem dito. Kaya lang, mapapansin mo dito sa figure natin, imbis na nandito sa baba, yung tension bars natin nandun sa taas. So, kailan ba nangyayari muna yung ganyang eksena? Kadalasan class, nangyayari ito sa mga type ng cantilever beam. Kunwari, meron tayong cantilever beam, di ba ang way of bending nito kapag under ng UDL na downward force, so kapag gaganyan, ang way of bending nito ay pasad. Since pasad ito, yung beam natin ganyan magdi-deflect. So mapapansin mo, since negative bending ang mangyayari rito, yung taas na portion, yun ang may expose sa tension side. Since yun ang may expose sa tension side, so yun dapat ang magkaroon ng RSB. So konting na lang yan class, konting papyaw lang kung kailan nangyayari yung ganyan. Huwag mabigla kapag nakita na yung tension bars mo nasa taas, kasi nga ang sinusundan lang naman ng RSB natin syempre yung tension side. So kunwari naman meron ding bars dito, tatlo. So paano mo masasabi kung alin ang tension side? Syempre kung ano yung side na mas maraming bakal, yun yung tension side. Kasi tandaan, ginagamit yung RSB para ma-reinforce yung concrete sa tension side. So, kahit di banggitin alin ang tension side, alin ang compression side, dapat alam na. Tapos, kapag naman sa mga column natin, sa mga fixed-ended columns natin, since ang way of bending nito ay paganyan, dito sa taas, sa beam natin dito, ito yung tension side. Sa baba naman na to, ito yung compression side. Kaya lang, pagdating dito sa gitna, sa midspan, since mapapansin mo positive bending ito, yung baba na to, ito yung tension side. Yung taas naman, yung compression side. So, pagdating ulit dito sa another column natin, dito ulit, negative bending na naman, edi nandito yung tension side, nandito yung compression side. So, ganun lang ito tinitake, pero discuss natin yan sa mga susunod na problem natin. So, focus muna tayo dito sa problem. Ginamit namin ito sa quiz namin. So, sagutan natin. Given the beam as shown with measurements in millimeter, material properties, Fy ties daw, yung ties natin ay 275 megapascal, Fy is 414, F prime C 22. The distance daw ng bars in layers ay 25. So bars in layers, pansinin mo dito, yung figure natin ay hindi iisang layer lang yung pagkakalatag. So makikita mo dyan, yung first layer natin, tas yung second layer naman natin. So, dalawang layer. Ang sinasabi dito, yung clear distance daw, kunwari ito yung mga first layer natin, tas ito yung second layer. So, sinasabi niya na clear distance ay ito, yung pagitan na to. Sabi dyan, 25 millimeters daw yung clear distance natin. Tapos, ang pinapahanap lang sa atin ay depth ng stress block, yung nominal moment, tsaka yung ultimate moment capacity. By the way, kinuha ko ito kay Engineer Ronel Fabia, so problem niya ito, hindi sa akin. Nakikisagot-sagot lang tayo. So, solve natin class. Nakabigay dito, yung first layer natin, 5 na 16 mm. So, solving lang natin, pi over 4 times 16 squared times 5 equals 320 pi. Yung AS1 natin ay equal sa 320 pi. Yung isa naman, pi over 4, tas 5 daw na 12 mm naman ito. So, solve natin. Pi over 4 times 12 squared times 5 equals 180 pi. AS2 natin. 180 pi. Tapos, since yung layer nila ay magkaiba, so magkaiba rin sila ng B1. Binanggit dito na yung clear distance ng bawat layer natin ay 25 mm. So, computein lang natin kung gaano kalaki yung D1 natin. Ang binigay sa atin, total depth ng beam, 500 millimeters. So, hindi yan yung D1, yan yung H, yung total depth. Compute natin si D1. So, denote ko muna, since AS1 ay ginamit ko dito, denote ko na yung farthest layer natin, yun yung si D1. Yung centroid niyan, eto si D1. D1. Tapos, yung isa naman, yung second layer naman natin na to, eto naman si D2.
D2. Sabi sa ibang textbook daw, i-varignon daw ito. Kaya lang class, hindi ito binavarignon. Na-discuss na rin ata ito sa ibang problem. So, hindi ito binavarignon class kasi ina-assume natin doon agad na mag-yield yung lahat ng bakal natin. Tapos, kapag binarignon mo ito, since yung actual stress ng bakal natin ay nagre-rely sa effective depth D, magagalaw din yung value nun. So, ito, ang tamang solution nito ay pinaghihiwalay talaga. Kung yung bars natin ay in layers, pinaghihiwalay ito ng pagkuha ng D. So, D1 yan, tsaka D2. Kaya pansinin mo, pati yung area ng bakal natin, pinaghiwalay natin kasi may kinalaman lahat yan doon sa actual stress na na-experience nung bakal natin. So, compute muna natin si D1. Si D1 ay equal sa total height minus, so walang binanggit na concrete cover dito, alaring binanggit kung anong part ng structure ito, kung exposed sa earth. So, i-assume natin ito, kapag hindi binanggit na exposed sa earth, i-assume natin na common beam lang ito na may concrete cover na 40 mm. So, H minus concrete cover minus, binanggit ba yung diameter ng ties? Yes po, binanggit dito na yung ties natin ay double leg na 10 mm diameter. So, binanggit, ibig sabihin, i-consider diameter ng ties minus yung diameter ng bar natin sa first layer. Pangalanan ko sigurong, nabura. Minus dB1 over 2. So, kapag i-blow up natin ito, class, para mas kilala natin kung ano yung ginagawa natin sa solution. Kunwari class, ito yung first layer muna. Ito yung first layer. Lagay muna natin 3 bakal. Tapos, di ba meron niyang ties nakalagay dyan, double leg na 10 mm. So, double leg, ito yung isa, tsaka dalawa. Pero wag niyo muna pansinin yung class. Kahit itong FYT na to, yung tie natin, wag muna pansinin kasi para lang yan sa stirrup. So, hindi pa naman natin i-discuss yun. Kunwari class, ito yung stirrups natin. So, sabi ng code, ang clear cover daw ng concrete natin kapag hindi exposed sa earth ay 40 mm. So, 40 mm ito. Kaya lang meron ka pang diameter ng ties. So, ito yun. Diameter ng ties. So, pangalanan ko na DT. Tapos, yung centroid pa ulit ng bakal natin, yung gitna pa nito, dB over 2. So, mas-solve natin, total depth ng beam natin, minus yung concrete cover natin na 40, minus yung diameter ng ties natin, o ng stirrups, minus yung kalahati ng centroid natin. So, yan yung pangkuha natin ng dB, ay ng D1. Yung dito naman natin, na equal sa, so ikabit ko na siguro yung second layer natin dito, second layer. Baka manibago ka, 5 dito ha, drawing lang, sketch lang naman ito class, kaya ginawa ko na lang muna 3. Binigay naman dito, yung clear spacing daw ng bakal natin dito, 25 mm. So, ito yun, no? 25 mm. 25 mm. So, ang gusto nating marating, yung centroid nito. So, yan ay kalahati pa nung bakal dun sa second layer. Tingnan dito sa problem, yung first layer natin ay 16 mm, yung second layer natin ay 12 mm. So, medyo mag-ingat doon kasi baka madali. Tapos, ito pa class, yung kanina, hanggang doon lang sa centroid nung first layer natin. So, idadagdag pa natin ulit yung dB pa. So, para makompute natin, magiging H minus concrete cover ng beam natin, minus diameter ng ties, minus yung first layer na bar natin, dB1, or iyan ko na lang siguro muna, dB1 pala yung ginamit ko kanina. So, dB1, kaya lang, di na over 2. So, yung buong dB na yun. So, nandito pa lang tayo. Minus 25 minus dB2 over 2. So, nakarating na tayo dun sa centroid nung second layer natin. So, alisin ko na yung sketch. I-compute na natin. Pakibalikan nyo na lang or pause nyo yung video mamaya para mas ma-appreciate nyo sa drawing. So, solving D1 equals 500 minus concrete cover 40 minus diameter ng ties na 10 minus dB1 natin 16 over 2.
So, ang D1 natin ay equal sa 442 millimeters. For D2 natin, magiging 500 minus 40 minus diameter ng ties, 10, minus yung first layer na bar natin ay 16, minus clear spacing doon sa dalawang layer natin na 25, minus yung kalahati ng second layer na bakal natin which is 12 over 2. So, ito ay magiging 403 millimeters. Check ko lang. 442 minus 8 minus 25 minus 6. So, 403 talaga. So, tama tayo. Ngayon na, class. Since na-solve na natin si D1 tsaka si D2, pwede na tayo mag-solve agad na parang normal na lang ulit. So, since ito ay analysis, kasi given naman yung bakal natin, pinapadetermine lang dulo is ultimate moment capacity. So, solve natin. Summation, forces horizontal is equal to 0. Compressive strength ng concrete equals total tensile strength ng bakal. Kaya lang, since ito ay bars in layers, pangalanan kong T1 plus T2. So, assuming na mag-yield ng sabay o mag-yield parehas yung dalawang layer natin, so assume still both layer will yield. So, yun yan. In-assume ko lang muna yung pareho na layer natin na mag-yield. So, T1, T2. 0.85 F prime C natin is 22 multiplied by yung effect, yung depth ng stress block natin, multiplied by base natin, 350, equals, yung bars in layers natin, yung first layer ay 320 pi. So, ito yun, na-solve natin kanina. Multiplied by Fy niya, assuming na mag-yield ito, 414 yung binigay. Plus, 180 pi, second layer naman ito, multiplied by, assuming na mag-yield din ito, 414. So, yung A natin ay equal sa 0.85 times 22 times A times 350 equals 320 pi times 414 plus 180 pi times 414. Ito ay equal sa 99.358 o 35976 kasi, so 358 millimeters. So, sa C naman natin, since yung F prime C natin ay 22 megapascal, 0.85 agad yung beta factor. So, 99.3598 divided by 0.85, mako-compute natin ngayon si C na 116.894 millimeters. Ito ay galing pa lang sa assumption na mag-yield pareho yung bakal. So, i-prove natin. Doon muna tayo sa FS1. Check FS1. So, FS1 ay equal sa 600 multiplied by yung D1 natin, D1 minus C over C, equals 600 times yung D1 naman natin ay na-compute natin kaninang D1, 442, minus yung C natin, 116.894 over 116.894. Ito ay equal sa 1,668.72 megapascal. So, okay, nag-yield din. Next, yung FS2 natin. Check FS2. So, FS2 natin ay equal sa 600. So, ganun lang din. Kaya lang, nagbago lang naman dito, effective depth. So, dito, dito lang. Minus C over C. Si FS2 natin ay 600 multiplied by 403 minus yung C natin na 116.894 over 116.894. Ito ay equal sa 1,468.54 megapascal. Since ito ay parehas na greater than Fy, so yung first nating layer ay greater than Fy, greater than 1,000. Ito rin ay greater than 1,000 and greater than Fy, greater than Fy, greater than 1,000. Ibig sabihin, parehas na nag-yield, tapos parehas na nasa tension control, so goods lang. What if naman, sa FS1 natin, greater than 1,000, kaya lang dito naman, hindi na greater than 1,000. Bagamat nag-yield, pero less than 1,000. Paano kung ganun yung nangyari sa problem? Ano ang masusunod? So, ulitin, ang masusunod lagi ng class ay si
FS1. So, kung ano yung pinakamalayo natin na D, yun ang gagamitin natin. Kasi 'di ba, originally naman, kapag dinidesign natin ito, hindi mo naman alam na mag 2 layers ito unless kapag na-check mo na sa layout na kailangan ng double layer. Doon mo lang naman malalaman. Pero pag dinidesign ito ng totoo, hindi mo naman ina-assume na double layer agad ito class, 'di ba? So, more or less, yung nauna nag-design ito, dinisign ito ng first layer lang. Tapos nung chinek na sa spacing ng code natin, doon lang na-discover na second layer. Pero yun pa rin yung D niya. Yung pinakamalayo pa rin na distance. So ito pa rin D1 na masusunod. So kahit mag-iba ito ng region, kunwari ito ay tension controlled, ito naman ay transition region. So dapat ang susundin mo pa rin yung mas malayo, which is yung tension controlled region na to. So yun yung masusunod. Since ito ay greater than Fy, greater than 1,000, reduction factor natin ay 0.9. So far, lahat ng lahat ng part ng solution natin, tama pa kasi tama yung assumption. So proceed lang tayo mula sa summation force horizontal, check Fs, doon na tayo sa Mu. So Mu, para sa Mu natin, Mu ay equal sa yung reduction factor natin multiplied by Mn. Computing ko muna siguro si Mn. Total, hinahanap naman din ng problem sa letter B. So, nominal moment equals yung first layer natin. Ang first layer natin ay 320 pi multiplied by 414 kasi nag-yield naman. So, ASFY yan. Multiplied by yung D1 natin na 442 minus yung A natin na 3598 over 2 plus 180 pi yung area sa second layer multiplied by 414 kasi nag-yield din multiplied by D2 403 minus A over 2 99.3598 over 2. So, yung Mn natin ay equal sa 320 pi times 414 times 442 minus 99.3598 over 2 plus 180 pi times 414 times 403 minus 99.3598 over 2. Ito ay equal sa 245.999 kilonewtons meter. So, for Mu natin, Mu ay equal sa, since yung na-solve na natin na Fs1 ay greater than 1,000, so reduction factor natin agad ay 0.9. 0.9 multiplied by 245.999 equals 0.9 times 245.999 221.3991 kilonewtons meter. At ito na yung final answer natin sa letter C, sa letter B, tapos sa letter A naman, depth of stress block. So, ito lang yon. So, yun lang last.